from Leyte, if my memory serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan, ay dinala sa korte. At anong ginawa ng korte, dahil mayroong Juvenile Justice Act tayo, walang nagawa yung piskal kundi pakawalan. And then, 2 weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na-high blood po ako dun. Nabalitaan ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil menor de edad. So sasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. Now, meron akong konting katanungan dito kay Senator Robin Padilla, if you will yield to some questions. Isa pong pagpapasalamat ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or meron na bang pang pag-aaral na ginawa dito? Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Na yung kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK, tsaka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Okay. Opo. Okay. Yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Botswana, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa US, depende sa states. It varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 po 15. So pinapanukala nyo 10. 15 pababa, wala po silang obligasyon. So ibig sabihin, inahalin tulad niyo po ito sa current age of criminal liability sa Hong Kong na 10, and in Singapore na 10, in Australia 10. So meron kayong pinagbabasihan? Opo, pinagbabasihan po natin.
Pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa bilis. Buti 10. Sa bilis, 7. Opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. Katunayan po, nagiging... tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin... Ako sa totoo lang po, Senator Raffy Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range. Isipin nyo po, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na pababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi di naman tayo makukulong. So, in other words, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10 na age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So, kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, may ginawang kung ano pang kalokohan, basta't hindi heinous. Balik po tayo sa original law. So, heinous crime lang. Opo, balik po doon sa original law na ginawa po nila. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpret is Senator Ronald Bato de la Rosa. I move that he recognized. Senator Bato de la Rosa is recognized to interpolate. Thank you, Mr. President. Would the good gentleman from Bicol yield to just some clarificatory questions? Opo, isa pong karangalan na katulad po ni Senator Raffy na matagal din pong nasa public service at narinig na po niya lahat ang mga hinaing ng taong bayan. Kayo naman po ay dating PNP, talaga pong magmula sa mga lugar na malalayo hanggang sa makarating po dito sa Maynila, ay alam niyo na po ang mga nangyayaring krimen. Isa pong malaking karangalan sa akin ang marinig po kayo. Thank you po, good sponsor, Mr. President. Matanong ko lang kung ano sa tingin niyo kung itong sa current situation, ang mga bata, mga minor de edad, walang kinatakutan na batas. Kaya sila patuloy na gumagawa ng krimen. Kung tayo ay gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, i-amendar natin yung current na batas at pababawaan natin yung age of criminal liability, do you think magkakaroon ito ng epekto sa utak ng mga kabataan pagdating sa pag-commit ng krimen? Sila ba'y matatakot na, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen? Ganun kaya ba ang magiging epekto nito sa pag-iisip natin mga kabataan? Malakas po ang aking paniniwala. Unang-una po ang pag nangyari po yan, na maamendahan natin at na-aproban po yan at naging batas. Naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsentidor eh. Katulad nga po nung sinabi ng ating idol, Senator Raffy, ginagamit pa po. Totoo po yun ha. Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro po, mas malinaw ko pong sasabihin sa inyo na kapag ito po ay naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, magkakaroon na po siya ng lesson, magkakaroon na po siyang maging mangunsinte. Pangalawa, yung alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo, nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam natin ang underworld. At alam nyo rin po yan, General. Ang unang mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inosente at ignorante, yung walang aral, bata, kasi yan ho'y madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa kalsada,
sa ngayon, kung itong ganong klaseng paniniwala ang ihaharap mo sa mga bata, sige, gawin mo yan, hindi ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa? Tsapa yun eh. Hindi ka makukulong. Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi yung malaking sakop po nito. At diyan po sa kalsada, tandaan natin, ang vulnerable dyan, bata. At lalo na po, pagdating po dyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano-ano na napapanood natin sa social media, bata pa rin. Kaya hindi napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng heinous crime? Totoo po yun, Mr. President, good sponsor. I just would like to share with you my personal experience pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. Ito po yun. Isa, nung meron kaming, nahuli na puser ng droga, ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Davao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kuninto sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mong ginagawa, meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake, cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So, pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito, sir. Padala ng deliver doon sa my birthday. So, yun ang ginawa na bata ang ginagamit na courier ng drugs. Now, isa pa, yung akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila bata. Meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag may kapasok sa loob, ma-unlock na yung door ng pintuan, yung lock ng pintuan, yun na. Kuha na nila yung mga nanakawin sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Opo. Dahan-dahan nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas nito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Mm-hmm. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka, sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako. Less than 18 ako, sir. Kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I hope that it's about time that we revisit this law para naman hindi po mga nasama na nabanggit yung mga list of crimes na nangyayari. Yung recently lang nangyari doon sa Tagum, Davao del Norte, isang estudyante, babae, scholar,
pinasok sa bahay ng 2 minor de edad. Mabuti kung ninakawan lang, pinatay pa. Pinatay yung bata. Bago lang doon sa amin sa Davao del Norte. So, I think, I hope na ma-action na natin ito ngayon. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin, kahit anong dipinsa natin sabihin na maganda yung batas na yan, ginawa yan para sa kapakanan ng mga kabataan. Pero, I think nakikita ko it's already indefensible na sabihin natin na hindi natin na dapat baguhin ang batas na yan. Pag sinabi natin na hindi yan baguhin dahil mali ang pagtingin natin sa sitwasyon. Ako, I've been a policeman for how many years and hanggang nag-retire ako, yan ang palaging reklamo, hindi lang ng pulis, hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir, wala na akong magawa. Hulihin nyo, sir, bitain nyo yan. May mga parents magsabi sa akin, bitain nyo yan, sir, katigas ng ulong bata niyan dahil nga ayaw magpa-disiplina dahil alam nila na mayroong batas silang sinasandalan. Kaya siguro, it's about time lang, Mr. President, good gentleman. Maraming salamat po sa pakikinig mo sa aking sinishare. Thank you po. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Okay, Senator Tulfo. Wait lang, Mr. President. Kasi hindi doon sa katanungan ni Sen Bato kay Senator Padilla na kung itong batas ba na ito na gusto maamendahan ni Senator Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability, kung ito ba magiging deterrent, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time again sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, kung dito sa batas na pinopropose ni Senator Robin Padilla, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na heinous, kulong ka na, hindi ka na makaulit. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator Rafi. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Francis Kiko Pangilinan. I move that he be recognized. The main author of the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan. Ginoong Pangulo, bago po umpisa si Senator Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at siya na po ang chairman ng Constitutional Amendments and Revision. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Magandang araw sa kanila lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege? Opo. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama
na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong niyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam niyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito. No? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind. Ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas? Na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng, kasi ganito po yan, napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit siya, lalahatin ko na po, kasi ganito yan Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, ginawa mo yan, kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nilalahat, pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, halimbawa ng empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, itong pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat, pero
pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang, ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo. Sabi doon sa mga, papatayin ko kayo. Sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yun dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad, dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin. Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun, makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya, kinakailangan marahil ay balansihin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin, may pananagutan ang mga bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use, takes advantage of, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, shall be, or instigate the commission of the crime, shall be imposed a penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period.
So kung ginamit sa droga, maximum sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga magulang o sa mga adults, sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yun. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15, dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than 1 year. So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin, narito si Senator Sherwin Gatchalian. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala, diretso sa kulungan, kahit 9 years old, at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilagay sa isang diversion program. And Senator Win Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding
budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this dahil dalawa ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. And therefore, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung lagi naman natin dito yan sa Senado. Tayo'y open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto nyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Cayetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, mahal na kaibigan, Senador Kiko Pangilinan, yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y kanina, habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad, ito po ay kailangan meron din tayong ganung warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ako na po ito. Hindi ko masikmura. Si Robin na po ako, Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukuhan at ang mga nandyan na ho talaga, ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon,